Hello mga kabudgetarian! Welcome sa ating channel. So, wini-welcome natin ang mga incoming 18 at saka 18 years old and up. Saka doon sa mga wala pang idea kung ano nga ba yung mga kakailangan ninyong dokumento. So, by the way guys, ako nga po pala si Angel. Gumagawa ko ng content patungkol sa mga major and minor documents na kakailanganin mo bago ka maghanap ng work. Napakahirap kasi guys na maghahanap ka ng work, then babalik-balik ka na kulang ang mga requirements mo. So, kung gusto mo yung mga ganitong topic, please subscribe, like, and share mo na rin para naman maging masaya ang journey mo sa paghahanap ng work. So, kung bago ka lang napadaan sa aking channel, may mga ilang topics na rin po ako na i-discuss na hindi pa masyado malaki ang gastos, minor, yung pwede nyo pang makuha sa mga parents nyo, at yung iba na susunod na aking i-discuss ay medyo pricey na siya. At kung ready ka na, please mag-focus ka lang ng ilang minuto para naman magkaroon ka ng idea ano na nga ba ang susunod mong gagawin. For today's video po, ang aking i-discuss ay patungkol sa NBI. So, na-experience ko din to nung pag-uwi ko na ako mismo yung gumawa ng NBI ko. Hindi na ako dumaan sa Pixar. So, mas madali siyang experience na ikaw mismo. So, naiintindihan ko na pag first timer is medyo confusing pa. Paano, saan, at anong idea ng mga to. So, first step is punta ka lang sa www.nbiclearance.com. So, make sure guys na ginagawa niyo po ito na nasa Pilipinas ka. Pero kung outsider, medyo mahirap base lang din sa ginawa ko kasi tinatry ko siya ng outside po. So, mahirap talaga. So, mas maganda pag nasa Pinas ka. Then, after nun, step 2, fill upan nyo po yung mga nakalagay doon na application. So, name mo, address, contact na. Ultimate skin, brown eyes ka ba o black eyes. So, kung may mga tattoo ka, tinatanong siya doon sa NBI. By the way guys, yung pag-fill up nyo po ng form doon, pwedeng siya through phone, pwede rin sa computer. So, kung phone lang meron ka, okay lang din. Tiyagaan mo na lang siya na tingnan kasi base din doon sa experience ko. Nagano siya yung parang maliit yung screen. Pero, mapipill upan mo naman siya. Once na naka-register ka doon, advice ko na isave mo siya. So, safe naman ang NBI. Kaya huwag kang mag-alala. So, make sure din na active ang iyong email, yung iyong number, para naman kung sakaling merong clarification or correction, madali nilang maitatrack. So, yun na nga guys, mag-fill up ka doon ng form. After mong mag-fill up ng form, may ibibigay doon na tracking number. After na, matapos mo na lahat. So, be honest din sa pagsagot mo doon kasi syempre matitrace din nila yan. Correct spelling, correct address, cellphone number, email. Then, yung kahuli-hulihan is yung pagbibigay na nila ng approval. Pag may lumabas na doon na QR code, so, di ba may mga GCash kayo or Maya or may kung ano man yung e-wallet na meron po kayo, pwede nyo po nang gamitin yung QR code na binigay o yung may mga letter na for payment na. Yung for payment na yon sa GCash, punta lang po kayo doon sa may government. Then, fill up nyo po yung NBI. Then, ilagay nyo na po yung mga letters or numbers or yung mga symbols na binigay ni NBI. Then, i-ask ni GCash, yung payment na yon is 155 kung hindi po ako nagkakamali. Kung merong additional, so hindi naman siya abot ng 300, no? Unless kung magpipixer kayo, pero mas maganda na kayo na lang mismo yung gumawa kasi medyo mababa po talaga. Syempre meron silang, yung pixer kasi sila yung nag-arrange ng date ng pangalan mo. So, medyo pricey talaga siya kasi nga isisingit ka nila ng slot. Kung ba't ko to nasabi kasi nangyari din to sa akin. Siyempre, kailangan mo malaman yung both side What if ikaw yung gagawa at dadaan ka sa Pixar? So, yun sa Pixar guys, okay naman din. Unless kung nagra-rush ka
at meron ka talagang pera. Pero kung wala at may free time ka, then may minimal budget ka, tiyagain mo siya through online. After nung payment mo sa GCash or Maya or 7-Eleven na i-choose mo, pipili ka ng date kung kailan mo pupuntahan itong NBI na ito. Yung NBI guys ay depende sa location mo. So kung taga-Gentry ka, ito ay meron na tayo sa Robinson Palapala. So mas madaling makakuha ng slot. Pero depende sa location mo, may Manila, depende sa location mo. Madali mo naman siya maitatrack kasi ang NBI ngayon by na siya, municipality na rin. After nun guys, physical ka pa rin na pupunta sa NBI para sa fingerprint, signing, at saka yung releasing. So huwag kayong kabahan if ever na ang name nyo ay magkaroon ng hit. Yung sa name, baka magulat kayo ba't nagkaroon ng hit. Minsan yan, clarification lang yan sa correct spelling or baka may kapangalan ka lang, yung kino-confirm lang nila. Babalik ka dun ng mga 2 weeks or depende do sa date na ibibigay nila by receipt. Bago ko makalimutan, di ba may mode of payment ka na doon sa GCash or Maya or 7-Eleven. Bitbitin mo yon yung resibong yon kasi yun yung ipapakita mo sa kanila pag pumunta ka na doon sa date na yon. So pag may makita ka doon na current date or month, may makikita ka doon na parang green, and yung green indication yon na available pa yung slot. Pero pag nakakita ka ng red, ibig sabihin nun fully booked. So pipili ka doon ng time kung anong oras mo gusto, umaga ba or hapon. Dati kasi guys, nung time namin, time ko nung na-experience ko yung kauna-unahang NBI ko, is umabot talaga kami ng petsa talaga, maabot kami ng gabi. So dati yon kasi wala pang masyadong gantong electronic eh. So may payment, pahaba talaga yung oras, one whole day ka talaga, isang dokumento pa lang yung maaasikaso mo. Pero ngayon medyo high-tech na. So visit nyo na lang din po yung kanilang website to explore more po. So, para sa mga first-timer, so pwede nyong bisitahin yung kanilang website, makinig din ng ibang mga tutorial video para lang magkaroon kayo ng idea. At kung pupunta kayo doon sa mismong main branch, medyo may pila talaga yan dyan. Tip ko, maaga kayo para naman maaga ding matapos ang inyong journey. So, mas maganda ako sa mga mall. Kasi, syempre, hindi ka na mainitan. Di ba? At saka, magsama ka na lang din ng adult para iwas scam. Yun talaga may idea. Pero, kung gusto mo ma-explore mag-isa, okay, pwede rin naman. Take note, guys, bago tapusin tong video to, mag-ingat kayo sa mga scam na basta lang magpipill up ng form, ganito, ganyan. Huwag kayong basta-bastang magbabayad ng ganun-ganon na hindi mo man lang alam kung ano nangyayari sa'yo. At, yung mga IDs, birth, ingatan yung mabuti na huwag niyo ibibigay nang hindi niyo man lang alam kung ano nangyayari, diba? So yun lang guys. God bless.